Sa loob lang ng 15 minuto, tinapos agad ng Kamara ang budget hearing kanina ng Office of the Vice President. Hindi nakaporma ang Makabayan Block na nakatakdasan ng gisahin si Vice President Sara Duterte. Sa unlike questionable ang paggasta sa 125 million pesos na confidential funds. Full force na dumating kanina sa budget hearing ng Kamara ang mga official ng Office of the Vice President. Sa pangunguna ng VP Sara Duterte. Para yan, sa inihingi nilang 2.38 billion pesos na budget para sa 2024. Pero pagkatapos lang ng 15 minuto ang slide presentation, nag-motion agad si Howard Sr. Deputy Majority Leader Sandro Marcos. In line with the long-standing tradition of giving the Office of the Vice President parliamentary courtesy, I move to terminate the budget of the Office of the Vice President. I object, We have Madam a motion, Chair. duly seconded. We have a motion, duly seconded, for the termination of the budget of the presentation of the We Office of the Vice object, President. Madam Chair. 21 membro ng panel ang bumotong pabor na tapusin na ang budget deliberation. The Chair declares for the motion to terminate the presentation of the budget approved. Di nagpaawat si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Madam Chair, may we have a manifestation. Madam Chair, may I manifest, Madam Chair? Madam Chair, we have already suspended, we have terminated the presentation. And the Point of order, Madam Chair. May I explain my vote? I know we have the rights as a minority bloc, Madam Chair. So may we explain why we vote no? Pinagsusumiti na lang si Castro ng written manifestation. Pero hindi pa rin siya nagpapigil. Madam Chair, hindi Her natin Honor ito to submit the inaasahan. presentation. Madam Chair, yung ganitong And once again, proceedings. this budget briefing is At meron suspended. po tayong meron po tayong issue na dapat na pakinggan ng ating taong bayan at masagot ng Office of the Vice President. So, Madam Chair, kaya talagang kailangan maipaliwanag itong 125 million. Kailangan maipaliwanag itong 125 million. Ang 125 million pesos na tinutukoy ni Castro yung halaga ng confidential fund na ginastomanan ng Office of the Vice President noong 2022 sa loob lang ng 19 na araw. Yan ay kahit wala naman nakatok ang confidential fund para sa OVP noong taong iyon. I have the right to explain why I voted no. Kailangan malaman itong 125 million na not confidential fund pero ginastos ng Office of the Vice President at kung saan Sa press conference, pagkatapos ng budget hearing, hindi na itago ng Makabayan Block ang pagkadismaya. Kinundi na nilang anilay pagratsyada sa budget ng OVP. kami ay talagang galit na galit dito sa pangyayaring ito dahil handang-handa kami nandito yung aming itatanong para maliwanagan ng ating taong bayan. Saan ba ginastos itong 125 million na confidential fund na wala naman sa budget ng 2022 GAA. Akala ko ba ang tapang-tapang ng Vice President para sagutin ang mga tanong regarding confidential fund noong 2022? Nandyan na siya physically, pero bakit hindi pa siya sumagot doon sa mga tanong na naihanda natin? Sa isang pahayag pinasalamatan ng VP Sara ang patiulay na suporta ng House Appropriations Committee sa mga programa ng OVP. Kaublay naman ang kini-question 125 million pesos na confidential fund. Iginit ng pangalawang Pangulo na wala silang ginawang anumang hindi otorisadong paggasta. Nagsumiti rin daw sila ng liquidation at accomplishment report sa mga kinauukulan. Nananawagan din ang Vice President sa Makabayang Block na itigil na ang mga pag-atake sa OVP kung wala naman silang ebidensya. Pwede naman daw, walang confidential funds ng Office of the Vice President. Pero kung meron, mapapadeli raw nito ang trabaho. Bukod dyan siniterin ang OVP sa pagkakaroon ng sandamakmak na security personnel. Kung sa Kamara, tumagalang ng 15 minuto ang pagdinig sa budget ng Office of the Vice President at walang lumusat na tanong. Iba sa Senado, isa't kalaating oras umalan ang OVP dahil sa sandamakmak na tanong ng mga senador.
Kabilang sa mga binusisi ng senador, Amy Marcos, ang mahigit 400 security personnel ng OVP. Bakit anya ang dami naman masyado? An explanation for such a large number as has been criticized. As to the number of BPSPG personnel, the determination on the number and deployment of BPSPG personnel is largely dependent on the assessment of the AFP and the PNP. Dagdag paliwanag ng OVP ang 433 na security personnel nila ay para rin sa proteksyon ng kasalukuyan at mga susunod pang Vice Presidente. Ayon kay VP Sara Duterte, wala silang ginagastos para security personnel dahil galing sila sa AFP at PNP, kaya ito rin ang nagpapasweldo sa kanila. Bukod yan, mainit din ang ilang senador sa 500 million pesos confidential funds na hinihingi ng OVP. Paulit-ulit na tanong na senador. Teresa Hontiveros. Which mandates of the Office of the Vice President will be supported by the aforementioned allocation of the confidential funds? All of the projects of the Office of the Vice President use the confidential funds that is intended for the safe, secure, and successful implementations of programs, projects, and activities and engagements of me and all the satellite offices, including the central office of the Office of the Vice President. Kabilang sa mga paggamitan daw ng confidential funds, ang mga peace building, million education program, pagbabago advocacy at librensa ng program. Sunod na tanong na senador. Teresa Hontiveros, bilang civilian agency, nagsasagawa ba ng sariling surveillance activities ang OVP at ginagamitan daw ba ito ng confidential funds? We did surveillance of complaints from constituents in Bulacan with regard to the selling of OVP assistance and the selling of tupad projects in Bulacan, and there was a surveillance operation that was run by the VP-SPG for about a month. Dagdag pa ng bise, ang mga nakakakalap ng impormasyon ay ibinabahagi rin nila sa AFP at PNP, giit niya, kaya ang tumayo ng OVP ng walang confidential funds. We can live without confidential funds, but of course, our work will be much easier if we have the flexibility of confidential funds. Susunod daw sila sa kung anong mga pagdesisyon na ng Kongreso. Bago natapos ang pagdinig, may mga senador na nagpahayag ng suporta para sa budget ng OVP. Pinuri nila ang trabaho ng VP Sara. I'm also here to stare at the Vice President because she's so beautiful. Sa huli, lumusot din sa kamite-levelang nasa 2.385 billion pesos na hinihing budget ng OVP, kasama ang kini-questioning confidential funds. The confidential funds of the Office of the Vice President at the Department of Education. Patuloy po itong tinitira kina-question ng Makabayan Block. The confidential funds of the OVP and the DepEd. At dahil sa ginagawa po nila, tila nagkakaroon po ng maling kuro-koro ang publiko at umano'y abusuhin ng nasabing ahensya ang nasabing pondo, Mayor. May question po, your thoughts on the question po na abusuhin lang ng DepEd at ang OVP ang nasabing pondo? At second question, Mayor, gaano po ba kahalaga ang confidential funds at ano po ba talaga ang layunin dito? Well, ang issue na yan kasi is the Office of the Vice President. Alam mo yung Vice President anak ko. So, maybe people would always hindi masyado they would suspect well, paboran ko ang anak mo, hindi. Pero ganito yan. Kasi ako, kung ako ang presidente, bigyan ko. Yung creeping sa mga komunista, sa mga estudyante, malaking bagay yan, actually. And walang specific area dito sa intelligence community na nakatutok dyan sa estudyante. Yung pagpasok ng mga
left or the Communist Party of the Philippines in recruiting students. Kita mo maraming mga bata. Ang masakit pa dito, the tragedy of it all is yung mga taga-UP na pumasok doon, mga valedictorians, karamihan dyan, salutatorians, valedictorians. Yun yung brilliant na mga bata, mga anak natin na kukuha. And that would be true for the other universities, ang recruitment. Yan, ibigay yan doon sa mga principal o superintendent or whatever, natitignan nila saan yung recruitment banda. You need special money for that. Yung budget ng Office of the President, nakalista lahat yan eh. Everything is accounted for. But the Office of the Vice President is not given the police power. But insofar as the interest of the young people is concerned, if it is really the purpose of the Vice President to stop or at least minimize yung palaging inuudyok yung mga anak natin sa left. Dito. Hindi naman yan sa mga kindergarten. Hindi yan gagamitin sa kindergarten. At sa high school, pati college. You know, a sensible person. I have not really studied the matter. I do not even talk to the Vice President. I have not seen the President or the Vice President for the last 2 years. Hindi na kami nakikita. Maybe she's busy at she's doing something. She's residing in Manila. At ako naman, wala naman kami yung bahay. Yung anak ko meron, kasi Vice President siya. Pero nung ako ng presidente ako, wala akong bahay. As usual, hindi naman yung mahalin ng hotel. Yun ang pero hindi ko nakakausap. Hindi sa wala akong bahay, hindi ko nakakausap. But para sa akin, makukuha ko, mabasa ko yung the purpose really is to stop the intrusion of the left into the student body. Diyan nakukuha yung mga leader. Kita mo yung mga leader nila, ang babata. Yun pa ang pinakamatindi. And tumatanda sila. Karamihan mga UP. There's an article about that. Yung nag-surrender na sila, lahat, at tatanda na. Nakikita yung background nila, valedictorian sila. Tapos pumasok sila. Masyado gamit yung... Hindi talaga bright pala. Mas mabuti pa itong 75 po may... Ako 75 lang. Hindi mo ako madala mag-komunista na yan. Follow, like and subscribe, News 24 Philippines Daily News.